God's love is personal. Sabi ng Panginoon, mamahalin kita dahil sa akin ka. Napakagandang pakinggan. At good morning po muli sa ating lahat mga kapatid. At ngayong araw po ay itutuloy natin yung ating sharing regarding po sa ating topic na kung gaano nga ba kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano-ano nga ba yung mga katangian ng pagmamahal ng Diyos. At meron po tayong tatlo na pag-uusapan sa series natin na ito. At ang pinakauna po doon ay na nakatangian ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay God's love is sacrificial. And today po pag-uusapan natin yung ikalawa, ang God's love is personal. Pero bago po tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko po kayong suportahan ako sa adhikain kong makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platforms sa pamamagitan po ng panonood ninyo, pakikinig ng mga sinishare natin at pagbahagi na din po ng mga ito sa inyong mga kakilala na gusto nyo din pong makapakinig ng mga salita ng Panginoon. So tuloy tayo dun sa pangalawang katangian ng pagmamahal ng Diyos sa atin. God's love is personal. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Amen. Ibinigay ng kusa ng Diyos ang kanyang anak upang isakripisyo para sa ating mga kasalanan. Pero ito ay hindi isang general action. Kung hindi, ito ay isang personal at intimate na action. Ang pinapatungkulan ng kanyang pagsasakripisyo, ang sabi sa talata ay para sa atin. Nagpapakita ito kung gaano tayo ka-espesyal sa Diyos. Ito'y nagpapakita kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Ang bawat isang tao ay mahalaga, kaya kung ang ibang tao ang tingin sa iyo ay hindi ka mahalaga, kapatid, alalahanin mo na sa paningin ng Diyos, ikaw ay mahalagang mahalaga. Kilala niya ang pangalan mo personally, alam niya ang weakness mo at mas kilala ka niya kaysa sa pagkakilala mo sa iyong sarili. Siya ay may plano para sa iyo. Sobrang personal ng approach niya sa bawat isa sa atin. Ginawa niya tayo uniquely for a purpose. Hindi siya basta nag-mass produce, kung hindi, isa-isa niya tayong inisip, isa-isa niya tayong dinisenyo, isa-isa niya tayong plinano sa kanyang isip. Hindi po tayo parang manika na inassemble sa factory na pare-parehas. Sabi po sa Lucas chapter 12 verses 6 to 7, hindi pat ipinagbili ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso. Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi kinakalimutan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Amen. Grabe, kung ang mga ibon ay pinapahalagahan ng Panginoon, ano pa kaya ikaw na ginawa niya sa kanyang image? Alam mo ba na sa lahat ng kanyang nilikha ay ang tao lang ang hiningahan niya ng buhay. Sobra tayong personal sa kanya. And then sabi diyan, alam ng Diyos ang bilang ng ating buhok. Ako, mahal ko ang aking mga anak, pero hindi ko pagtsatsagaan na bilangin ang buhok nila. Sa kabaliktaran po ay alam ng Diyos ang bilang ng ating mga buhok. Kapatid, ganun po tayo kaimportante sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng patungkol sa atin. Bakit? Because God's love for us is personal. Tingnan po natin ang sabi sa Juan chapter 10 verses 14 to 15. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Amen. Maaaring hindi natin ma-appreciate masyado itong talata na ito dahil hindi natin naranasan yung magpastol ng tupa. Pero noon sa panahon ng Panginoong Hesus ay alam na alam nila kung anong klaseng relasyon mayroon ang pastol at ang mga tupa. Ang isa sa mga characteristics ng isang mabuting pastol noon ay kilalang-kilala niya ang kanyang mga tupa. Makita niya pa lang ang itsura nito kahit sa malayo ay alam niya kung ito ay kanya. Alam na alam din niya ang kanyang pangalan kahit marami silang mga tupa. At yung mga tupa naman ay alam na alam din yung boses ng kanilang pastol. Kaya kahit sino ang tumawag na estranghero sa kanila ay hindi nila pinapansin or papansinin. Pero kapag ka ang kanilang mabuting pastol na ang tumawag sa kanila ay kilalang-kilala nila ang boses nito at sila ay lalapit. Alam niyo po, sabi ng Panginoong Hesus, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala din nila. Ang ibig sabihin ay kung sinasabi natin na tayo ay alagad ng Panginoong Hesus ay meron tayong malapit at personal na relasyon sa Kanya. Naiintindihan po natin ang sinasabi niya sa atin kapag tayo ay nakikipag-usap sa Kanya araw-araw. Alam na alam po natin mga kapatid ang boses ng dyablo at boses ng Panginoong Hesus. Hindi niya tayo kayang iligaw. Hindi tayo kayang iligaw ng dyablo dahil personally ay gagabayan tayo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Grabe, kapatid, ganoon tayo kapersonal sa Diyos. Hindi siya malayong Diyos na walang pakialam sa atin. Maaaring ang tingin sa atin ng boss natin kung tayo ay nagtatrabaho ay numero o kasangkapan para kumita ng pera. Pero kapatid, ang tingin ng Panginoong Hesus sa atin ay kanyang minamahal na tupa. Kapatid, kaibigan at anak. Na-realize ko kahit wala tayong ibibigay sa kanya sa Panginoon na kapalit, mamahalin pa rin niya
tayo. Kahit hindi tayo deserving sa pagmamahal niya, mamahalin pa rin niya tayo. Kahit ilang beses na tayong sumablay sa binigay niyang opportunity sa atin, mamahalin pa rin niya tayo. Bakit? Dahil mahalaga tayo sa kanya. Maiintindihan lang natin ang pagmamahal na ito kapag nakita na natin siya face to face sa langit. Kaya nga isang ipagpapasalamat natin dito sa lupa ay yung katotohanan na kung tayo ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus ay ang pangalan natin ay nakasulat na sa aklat ng buhay na ang sinasabi niya sa atin ngayon ay akin ka na at wala nang makakaagaw pa sa iyo kahit pa ang dyablo. Amen. Now, para mas maintindihan po natin kung gaano siya ka-personal sa atin, ay pag-usapan po natin yung isang propeta sa Northern Kingdom ng Israel. Ang pangalan niya po ay si Hosea. Sa lahat ng propeta ay itong si Hosea ang binigyan ng kakaiba, sobrang challenging at nakakahiyang assignment. Ano yon? Ang sabi ng Diyos kay Hosea, Hosea, ang iyong assignment ay pakasalan mo ang isang babae na nagbebenta ng aliw. Now, hindi sinabi ng Diyos na ang pakasalan niya ay isang babae na dating nagbebenta ng aliw, kundi siya ay nagtatrabaho ng ganon sa kasalukuyan. Alam mo, ang ginawa ni Hosea, pinakasalan niya yung prostitute at ang pangalan ng babae ay si Gomer. Nagkaroon sila ng baby boy and then isa pang baby girl and then nagkaroon ulit ng isa pang baby boy at kung titingnan natin parang ang ganda ng kanilang relationship. Kaya lang isang umaga si Gomer ay nawala. Iniwan si Hosea at ang kanyang 3 anak. Alam niyo po, sabi ng Diyos kay Hosea, Hosea, ito ang aking plano. Hanapin mo ang iyong asawa at pakasalan mo siya ulit. Wow, grabe. Iniwan na siya at nangalun niya ito. Pero sabi ng Diyos, hanapin mo at pakasalan mo ulit. Basahin po natin sa Hosea chapter 3 verse 1. Sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangangalunya, sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Sabi po sa talata, yung mga Israelita, mahal pa rin ng Diyos kahit na nangalunya sila, kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos. Ang ibig sabihin nito, mahal na mahal ng mga Israelita ang sanlibutan. Mas mahal nila ito kaysa sa Diyos na nagligtas at nagmahal sa kanila. At maaaring ang iniisip nila na ang pagmamahal ay yung pagmamahal ng mundo, na ang pagmamahal ay nabibili ng pera. Kapag may pera ako, mamahalin ako ng tunay ng mga tao at ako ay sasaya sa buhay. Ang pagmamahal na alam nila marahil ay pag-iipon ng mga material na bagay at karangyaan. Ito yung pagmamahal sa sarili ng sobra. Pero ganun pa man ay sinabi ng Diyos na ipakita mo sa kanila na mahal ko sila kahit na sila ay nangalunya ng paulit-ulit sa akin. Paanong paraan? Hanapin mo at pakasalan mo si Gomer ulit. At ganoon nga ang ginawa ni Hosea. Hinanap niya kung saan-saan ng kanyang asawa hanggang sa makita niya ito. Alam niyo po kung saan niya ito nakita? Nakita niya ito sa isang auction yard na pinagbebentahan ng mga sex slave. Marahil sabi niya sa nagbebenta, "Sir, asawa ko ito." Then sabi sa kanya, wala akong pakialam. Akin na siya at ngayon ay binebenta ko na siya at ito ang aking presyo. Alam niyo po si Gomer maaaring hindi makatingin kay Hosea. Hiyang-hiya at iniisip niya, hindi pwedeng gawin ito ng aking asawa. Pagkatapos ng aking pagtataksil sa kanya ay bibilhin niya pa rin ako. At lalo na sa presyo na gusto ng aking amo. At hindi lang yon, kailangan niyang talunin din ang ibang bidder para mapasa kanya si Gomer. Pero para kay Hosea ay gagawin niya ang lahat para kay Gomer. Hindi siya tumigil hanggat hindi siya ang nanalo at binayaran niya ang 15 pirasong silver at ilang barley at alak ang may-ari kay Gomer. Now, na-imagine niyo po ba yung emotions nilang dalawa? Na-imagine niyo po ba yung pain, yung sakit, yung embarrassment, kahihiyan sa kanilang dalawa? Hindi lang kay Gomer, pati na rin kay Hosea na maaaring iniisip niya na parang wala na akong mukhang ihaharap sa aking mga magulang. Parang wala na akong pride at karapatan na maging masaya sa buhay. Pero hindi, mahal ko si Gomer at ito ang kalooban ng Diyos kaya susunod ako kahit anong mangyari. Imagine niyo din po yung feeling ni Gomer na hindi niya kayang tanggapin yung pagmamahal sa kanya dahil sobrang undeserving na niya. Pero sabi ni Hosea, kung kinakailangang bilhin kita ulit ay gagawin ko, mapasa akin ka lang ulit. Kaya kinuha niya si Gomer at pinakasalan ulit. And then sabi ni Hosea sa susunod na verse, Hosea chapter 3 verse 3, at sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin, huwag ka nang mangangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. Grabeng pagmamahal, di po ba? Kung tayo mismo hindi natin kayang gawin yun dahil tayo ay tao lamang. Pero alam niyo po, ang ibig sabihin ng pangalan ni Hosea ay salvation. Ang pangalan naman po ni Gomer, ang ibig sabihin ay completion. Sino ang nire-represent ni Hosea? Ang Diyos. Sino naman ang nire-represent ni Gomer? Ako, ikaw, tayong lahat mga kapatid. Bakit? Kasi tayo ay makasalanan. Kaya nga maaaring
tayo ay nakakalimot, tayo ay lumalayo at mas nagiging abala tayo sa mga bagay na mas importante sa atin kaysa importante sa Diyos. Pero kahit na ganito tayo ay tandaan po natin na hindi siya tumitigil sa pag-abot sa atin. The fact na naririnig niyo po itong mensahe nito ay hindi ito aksidente. Tinatawag po tayo ng Panginoon pabalik sa Kanya. Binili niya na tayo. 2 beses niya tayong naging Kanya. Una, nung nilikha niya tayo. Pangalawa, ay nang binayaran ng Panginoong Hesus sa krus ang lahat nating mga kasalanan. Kaya nga, kung tayo ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, ay tayo ay ibinilang niyang bilang Kanyang mga anak. Kaya nga kapatid, ano ulit ang ibig sabihin ng Gomer? Completion. Ang ibig sabihin, tayo ay kompleto na sa pamamagitan ng ating Hosea. Sino ang ating Hosea? Ang Panginoong Hesus. Kapatid, huwag niyo pong hanapin, huwag po nating hanapin ang kasiyahan, ang kaligayahan natin sa ibang bagay dahil kompleto na tayo kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Hindi na tayo makakatagpo ng satisfaction at ng fulfillment kung hindi tayo babalik sa ating Hosea na patuloy na lumalapit sa atin at nag-aantay na bumalik tayo sa Kanya, ang Panginoon. May isang mahirap na pamilya ang nagsasaka sa liblib na lugar. Isang araw ng Pasko ay merong nagregalo sa kanila ng salamin. Alam niyo po, yung teenager na anak na lalaki ay nakita niya for the first time yung kanyang sarili sa salamin. Sabi niya sa kanyang nanay, "Nay, tingnan niyo po kung gaano ako kapangit. Tingnan niyo po ang itsura ko. Paano niyo po ako nakuhang mahalin? Ang dumi-dumi ko at ang pangit-pangit ko." Alam niyo po, yung nanay, niyakap siya at lumuluha. Sabi sa kanya, "Mahal na mahal kita anak dahil akin ka." Kapatid, ito yung katotohanan na hindi mahalaga kung sino ka, kundi ang mas mahalaga ay kung sino ang may-ari sa'yo. Kaya nga, ito yung sikreto ng dignity natin, ng worth natin as a person. Ang value natin ay hindi sa kung anong meron tayo materially o posisyon o kasikatan. Wala dyan ang value natin. Ang value natin ay kung sino ang may-ari sa atin. Ang may-ari sa atin ay ang Diyos na tumubos sa atin. At tandaan po natin na ito'y naging posible lang sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, God's love is personal. Sabi niya, mamahalin kita dahil sa akin ka. At may nagsabi po, love is not a religion. Love is a person. Love is Jesus. Good morning po muli sa ating lahat at dito po nagtatapos ang ating pangalawang katangian ng ating Panginoong Hesus. Pangalawang katangian ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin. Bukas po ay abangan natin ang pangatlo. Ang pangatlo sa mga katangian ng pagmamahal ng Diyos, which is love is absolute. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel kung sa YouTube channel niyo po ito napapakinggan or mag-follow sa ating Facebook account kung sa Facebook niyo po ito napapakinggan. Maraming salamat po. Abangan niyo po ang mga susunod pa nating mga videos upang sama-sama po tayong matuto mula sa mga banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat at ingat po kayo lagi.